Tara, samahan niyo ako. Magbibigay tayo ng prediksyon sa laban ni Shakur Stevenson versus The Killer Outlaw versus Tipo Lopez, The Takeover. Dahil maglalaban sila ngayon ng January 31. Base sa aking opinion. Uulitin ko mga lord, aking opinion lang. Makikita natin na si Shakur Stevenson ay wala pang pattern. Wala pang talo. May record nga sa kasalukuyan ngayon ng 24 wins, 0 lose, and 11 knockout. At si Tipo Lopez ay may talo na nga ng isa. Nakuha niya ito nung na-upset siya ni Camboses Jr. At may record niya si Tipo Lopez ng 22 wins, 1 loss, and 13 knockout. Tumalo naman ang Tipo Lopez, napakagaling din Camboses Jr. as sparring partner ni Manny Pacquiao. Balik tayo dito sa laban ni Shakur Stevenson at ni Tipo Lopez. Si Tipo Lopez ay accurate din ang suntok. Magaling din siya sa mga counter punches at talagang itayo ang kanya. Estilo niya ay talagang pangsabayan. Na si Shakur Stevenson ay lamang nga siya sa mga boto. Lamang nga si Shakur Stevenson kumpara kay Tipo Lopez. Dahil naniniwala ang karamihan na kaya din talunin ni Shakur Stevenson si Tipo Lopez. Kahit na si Tipo Lopez ang champion na ididepensa niya ang Ring Magazine at WBA. Ang champion ng junior welterweight. Ang gagawin naman ni Shakur Stevenson, tataas siya ng division sa 140 pounds junior welterweight. Ay agawin niya ang corona ni Tipo Lopez. Sa aking prediksyon ay 50-50 ang prediksyon ko sa laban ng dalawa. Kasi makikita mo talaga ang dalawa na si Shakur Stevenson ay napakatalino din sa ring. Si Tipo Lopez. Si Shakur Stevenson, makikita mo sa estilo niya ay malapalos ang depensa niya na malami wader. Si Shakur Stevenson, pansin mo talaga bumibitaw siya pakunti-kunti pero talagang accurate, tumatama sa bibitawan niya. Sa bawat suntok ni Shakur Stevenson, gagamitan niya ng depensa para mapasok niya ang suntok niya sa kalaban. Kikita mo sa laban ni Shakur Stevenson kan William Cepeda, napakamabigat ang tinalo ni Shakur Stevenson na si William Cepeda na tinaguri ang The Machine. Dahil machine nga kasi talagang machine gun, parang machine gun na yung suntok ni William Cepeda. Hilig siya magpaulan ng suntok. Ginawa ni Shakur Stevenson na nakasurvive siya sa laban ng round 1 to 12. At dinomina niya yung laban round 1 to round 12. May mga nakuha din na punto si William Cepeda. Pagkikita mo sa laban ni Shakur Stevenson at William Cepeda ay nagsuray din sa round 6 si Shakur Stevenson kan William Cepeda. Dahil napakamabigat din ni William Cepeda na kalaban. Na lumaban niyan kan Shakur Stevenson ay 0 loss, wala pang talo. Ang mga tinalo ni Shakur Stevenson na mabigat, si William Cepeda at si Oscar Valdez. Si Oscar Valdez ay knockout punches yan, knockout artist. Talagang agresibo. Talagang para kang pating na talagang kakainin ka ng buo. Talagang patay kung patay lumaban si Oscar Valdez. Ang tinalo naman ng napakamabigat na tinalo ni Tipo Lopez ay walang iba kundi the high-tech Lomachenko, Vasily Lomachenko, the greatest of amateur. Dahil nga sa tingin ko, good fight. Napakagandang laban ng dalawa ni Tipo Lopez at Shakur Stevenson. Sa pagiging depensa, lamang si Shakur Stevenson sa pagiging depensa kan Tipo Lopez. Kasi magkaibang estilo nilang dalawa. Si Tipo Lopez, siya yung agresibo na talagang nakikipagsabayan, na talagang tatayo ang kanya, na napakagaling din niya mag-counter, na yung tipo na uuna ang kalaban magsuntok, pero uunahan din niya. Kaya niya sabayan ang suntok ng kalaban. At si Tipo Lopez, nasubukan din niya yung panga niya at budiga niya nung kinalaban niya si Arnold Barboza. Kakatapos ang laban niya kan Arnold Barboza nung May 2, 2025. Si Tipo Lopez ay napakaganda din ang footwork niya. Di siya mabagal gumalaw sa ring kasi di mo makikita na masyado mabagal siya kasi kaya niya mag-adjust na kapag nakukorner siya ng kalaban ay talagang pumupilsit siya o maalis siya sa ano. At kahit na nakakorner siya, kaya din niya makipagsbayan na kahit nakakorner siya, nagagamitan niya ng mga kontra-counter sa kalaban. Tinalo niya si Lomachenko. Si Lomachenko ay talagang napaka-technical. Technical din si Lomachenko. At parehas din ang Shakur Stevenson. Si Lomachenko ay napakagaling sa footwork. Tinalo ni Tipo Lopez si Lomachenko. Napakamabigat na tinalo ni Lopez kan Lomachenko. At pinakamabigat naman na tinalo, sinabi ko na ako kanina, Shakur Stevenson, napakamabigat na si Oscar Valdez at si William Cepeda, napakamagaling na yan sa kanilang era ngayon. Si Shakur Stevenson ay hit and run siya.
Nung nakaraan na laban niya, tumatakbo siya patras-atras. Pero really talaga niyang estilo yan. Maganda ang estilo niya kasi kaya niyang iwasan yung suntok na bilis. Talagang napaka-timing ni Chaco Stevenson. Nakapakabilis niya umilag sa suntok. At yung depensa ni Chaco Stevenson, yung tipo na susuntokin mo siya, parang pumapalos lang, parang malapalos ang depensa ni Chaco Stevenson. Parang nakakawig kan Floyd Mayweather Jr. Kasi nga, same din kay Floyd Mayweather Jr. na si Chaco Stevenson, napaka-ring IQ din. Napakatas yung ring IQ ni Stevenson. Napakatalino din. Katulad ni Mayweather, si Chaco talino din sa ring. Ang suntok ni Chaco Stevenson ay accurate. Talagang mala-technical din, katulad ni Tepomo Lopez. Tik naman tayo kay Tepomo Lopez, makikita mo yung estilo pa rin. Idagdag natin, napakatulis yung jab niya. Jab, titakpan niya yung mukha. Katulad ng ginagawa ni Manny Pacquiao. Titakpan niya yung mukha, tapos may depensa na kakaiba yung depensa niya na parang may ganyan-ganyan pa. Hindi katulad din kang Miguel Cotto na gumaganon-ganon. Gumaganon ka. Kaya magdepensa na kahit isang kamay lang. Pero si Tepomo Lopez, madali siyang matamaan kapag ang kalaban matalino o accurate sumuntok. Katulad din ni Chaco Stevenson. Madali siyang matamaan kasi ang estilo niya, siya ang nakikipagsabayan. Mala Danny Garcia yung estilo ni Tepomo Lopez na talagang may power din na taglay. Natatayo ka at makikipagsabayan at accurate yung suntok at technical. At maganda yung footwork ni Tepomo Lopez at may power siya. Tapos speed movement, napakamabilis na umilag niya. Kaya maganda yung laban. Tingin ko, kailangan mapabagsak na Tepomo Lopez si Chaco Stevenson. Kasi ang estilo ni Chaco Stevenson ay napakamagaling magpuntos niya. Kaya niya magpupuntos round 12 to palalay. Dapat man-knockout ni Tepomo Lopez si Chaco Stevenson. Pero walang problema kahit lamang yung puntos ng kalaban. Kasi nga si Tepomo Lopez ay kaya niyang habulin yung score ng kalaban kahit lamang sa score. At si Tepomo Lopez kasi Tepomo Lopez ay accurate yung suntok niya. Talagang mabilis siya sumuntok at talagang may power. At higit sa lahat, si Tepomo Lopez ay masipag bumato ng suntok. Kaya talagang kaya niya habulin yung score ng kalaban. Ang kakaiba lang sa dalawa, si Tepomo Lopez hindi siya sanay magpara-depensa na o kaya mag-atras-atras kasi hindi siya sanay si Tepomo Lopez sa ganyan na estilo. Talagang sabayan talaga. Pero si Chaco Stevenson sa mga puntos, jab, straight, talagang counter, left hook, uppercut, parang ganyan. Talagang malabilis o timing ang tinatagliti ni Chaco Stevenson. Kontralaban nitong dalawa, maglalaban ito. Si Chaco Stevenson, timing, footwork, ring IQ. Si Tepomo Lopez naman, power, accurate, speed, stamina. Dagdag ko na, stamina, parehas may stamina ang dalawa. Lahat yan may maggamit na. Parehas may footwork ang dalawa. Maglalaban itong dalawa o itong 4 ay 5 na to ay talagang good. Napakagandang laban nitong dalawa. Pakikita natin yung laban nila ngayong January 31. Gaganapin ang laban nila sa Madison Garden in New York at mapapanood sa The Zone. Kaya suportahan natin laban ni Chaco Stevenson at versus Tepomo Lopez. Takeover versus Killer Core at Low. Jason Palani po.